So what's up, kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Pulilan branch para sa update natin dito sa motorcycle na to, at available na nga pala sa mga kasa or dito sa branch na to itong Euromotor EZ125. Ito nga pala ay carb type. So last time hindi natin nasabi kung carb type o FI, pero meron din silang ilalabas na FI. Tama po kayo ng dinig, meron tong carb type and FI. So, alamin natin yung presyo at yung specification nito at kung sulit nga ba ngayon 2024 itong motorcycle to. Ayos na ayos siya. I feel like I'm all on my own, and some days it gets worse and the memories hurt, but I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life. So yun na nga, nakita na rin natin dito sa branch ng Pulilan ng Mitsubishi itong EZ125. Ito nga pala, ngayon ko lang din nalaman nung pumunta ako rito na carb type pala siya. Tapos meron nga pala tong white tsaka black na color. Hindi natin siya naabutan, nasa may tuktukan daw. Pero kapag meron na dumating, bablog pa rin natin yan. Pero ito kasi, hindi natin masyadong naikutan sa makina Moto Bazaar, no? Pero at least ngayon, meron tayong pagkakataon na maikutan siya. Tapos, chameleon nga pala yung kulay nito. So, ayun, ikutan na natin. Dami ko na namang sinasabi. Walk around na natin. Ayos yan. So, ayun na nga, sa kanyang front view, meron siyang meron siyang kulay na nagfe-fade. Pag dito naman sa side na to, para siyang kulay violet. Dito naman, parang kulay green, di ba? Depende sa tama ng ilaw. Ang ganun talaga yung design niya pag chameleon color, 'di ba? Paka-astig nun. So pinaglaruan nila yung color variant or color combination nito. Pero ito na nga, meron tayo mga lining dito, nga palubog na design. Tapos glossy, and then meron siyang mga matte finish na combination, kaya mas mas angat siya. So dito naman meron din tayo ritong brake lock para sa kanyang lever. Pagbaba natin, parang carbon fiber finish dito. May Euromotor. Then, isa sa mga nagustuhan ko rito, yung headlight niya. And then, yung park light, etong part na to. Tapos, yung signal light niya. Alam ko yung signal light. Open natin para at least malaman natin kung ano yung ilaw niya. So, ito yung panel gauge niya nga pala. Ayan. So, naka-upright position tayo rito. Ito yung animation. Bang, 'di ba? Colored display, 'di ba? So kamusta? So ayan, colored display siya. Napakaganda ng itsura. And then on natin yung naka-on na yung kanyang ilaw. Ayan So LED na yan, halos lahat ng ilaw na ito LED. Ito yung park light niya. Ito park light din to. Tapos ito yung pag naka low beam. And then yung signal light niya. Ayan yung signal light niya. So LED rin yan. Ito yung side. Ito naman yung side. Ayan. Okay. Pag naka high beam. Ito yung high beam niya. So dito yung part ng high beam. Dito naman yung low beam. Okay. So ganyan ang itsura niya. Ayan. Patayin ulit natin. So, maganda yung kanyang front fender, flexible, tapos ganda ng color variant na ito, chameleon At least ngayon si Euromotor, naglalabas sila ng mga kakaibang kulay na, nilalaro-laro na nila yung color, 'di ba? Ito may chameleon na sila, 'di ba? Tapos naka-telescopic fork tire rito, and then yung kanyang tires ay ang size dito ay 70-90 by 14, tubeless na rin to. Ang ganda rin ng mugs. Kulay white naman siya. Ayan Tapos medyo magaspang yung kanyang finish. And dito naman sa harap ay naka-single disc brake tayo, naka-single pot caliper. And then dito sa ilalim, meron din naman siyang part na open. Pero kagandahan dito, hindi siya masyadong mapuputikan yung loob. Ayan. So dito naman sa side,
ang angas nung datingan dito. 'Di ba? Euromotor 125, and then may mga part dito na open siya. Ayan, kita nyo ba yan? Tapos itong part ng kanyang panel gauge, meron siyang parang carbon fiber finish, and then yung mga switches, alam naman natin si Euromotor hindi rin nagpapatalo pagdating sa mga switches, 'di ba? Ayan, meron siyang park light, headlight, electric starter. Yung grip niya makapit din. Ayan oh, kapit din ang grip niya. Mag-focus ka, ayan. Sobrang kapit din. And then yung kanyang front brake, yung lever malapad. And then dito naman sa side, meron tayo rito brake lock nga. Tapos yung kanyang grip, makapit din. And then high and low, meron pala siyang hazard. So tingnan natin mamaya. Tapos busina. Ayan. So wala lang siyang flasher. Okay? So pagbaba natin, meron tayong helmet hook. Ayan. And then yung kanyang ignition, maganda rin. Meron din siyang shutter lock. Maliit lang yung kanyang side pocket dito. Parang pwede dito barya. Tapos dito naman, meron tayong USB charging port, ready na yan. And then dito naman sa side is malalim yung kanyang side pocket. Ayan. Pagbaba, meron tayong parang carbon fiber finish dito. May gulay maluwag, and then hindi siya madulas. And then dito naman sa side, para siyang carbon fiber finish. Ayan oh. Ang ganda ng design dito. Ma-appreciate mo yung mga ganitong design. Then yung foot pegs. Ayan, metal naman yan, solid. Medyo maliit lang siya pero sakto lang yan sa mga aangkas. And then ito, matte finish, and then glossy. Yung emblem talaga, ang ganda ng itsura oh. Yan yung nagpa-premium dito, 'di ba? AC125. So, naka-air cool din ng isang to. Ayan, ganda rin ng design no? Kahit hindi niya nalagyan ng cover. All goods na And then dito naman sa kanyang tambucho, meron tayong cover. Flexible din yan, parang carbon fiber finish dito. Ayan. So, naka-drum brake tayo dito sa likod. Kulay white yung kanyang mugs. Tapos yung, alam ko, yung white tsaka black. Kulay gold yung kanyang mugs. So, tingnan natin yon. And then yung Wanda nga pala, yung tires or yung brand ng tires dito. At yung size ay 80 by 90 by 14, tubeless na rin yan. So, dito rin, pansin nyo ba? Meron siyang parang carbon fiber finish dito. May reflector, malapad yung kanyang fender dito sa likod. Yung kanyang taillight, tingnan naman natin yung taillight. Kung gaano siya kaganda. Ayan. Yan yung taillight niya. Meron siyang plate light dito, reflector. Yan. Angas nung dating, kakaiba din. 'Di ba? Ang liwanag ng LED niya. Para siyang nakaangat. Ayan, kung titingnan nyo mabuti, parang siyang nakaangat 'di ba? So, signal light. Ganyan pala. Yan. Meron siyang hazard. Ayan. Yun ganda rin. Ito signal light niya. So, pag hindi siya naka-signal light, ang itsura niya ay kulay red. Ayos, diba? Ganda. So, sa side, naka-monoshock tayo rito. And then, yung panggilid niya, yung CVT niya, meron tayo ritong kickstart. So, maganda yan. At least, hindi inalis ni Euromotor yung kickstart para in case na malobat yung ating battery, hindi tayo mag-worry na magtutulak tayo, di ba? So, side stand, wala tayong side stand kill switch dito, pero all goods na rin to, no? So, sana sa mga upgrade is additional, di ba? Para at least sa safety features niya. Upuan, malapad yung upuan, sobrang kapal. Ayan, makapal din dito. Pero pagdating dito sa dulo, medyo wala na siya. Pero dito sa gitna, malapad, nakapal yung foam niya. So, dito yung battery. Ito yung mga gusto ng mga bumibili. Nandito yung battery sa compartment kaysa nandun daw sa gulay board. Para in case kasi na bumabaha, at least hindi sila magwo-worry na matitirikan sila. So, dito naman meron siyang helmet hook. Maluwag din yung ating compartment, and then yung ating gas tank. Maganda nga rin pala yung itsura dito, yung finish ng ating grab bar. Kulay white din siya. Same nung mugs dito, 'di ba? Same yung color nila. So, sakyan natin para at least dun sa mga 5'2" na kagaya ko, kung gusto niyo ng ganitong motorcycle pang beginner bike, pwede to. So, sakyan na natin. There's things I can't seem to let go, and I feel like I'm all on my own.
days it gets worse and the memories hurt, but I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life, then one time let me hear you sing. So ayun, hindi na to unang upo, pero pangalawang upo na natin to. Kasi last time sa makina Moto Changge na upuan natin siya, pero saglit na saglit lang, pero at least ngayon mauupuan natin siya. Ayan, side stand natin. Kung ano yung tsura ng side stand nya. Ayan. So maraming salamat ka pala dito sa Mitsukoshi Pulilan kasi naglatag sila ng ganito. Pero yun na nga, 5'2" ang aking height. Yun oh. Napakagaan ng motor para sa mga babae or lalaki na katulad ko yung height. Pwede ito pang beginner bike. Ang gaan ng motor. Tapos yung kanyang shock. Maganda yung shock niya sa harap. Sa likod, medyo, ayan. Nakita nyo naman, yung bounce niya, di ba? Ayan. Pero mas maganda kung ano, no, sa long ride or ma-test ride natin to. So, meron nga pala silang test ride sa Carmona. Hindi ko alam kung makakapunta ako. Pero yun na nga, itsura natin dito. Ganito yung itsura niya. Sa legroom, medyo may space pa tayo rito. And then, malaki din yung space para sa mga gamit natin dito sa gulay board. Diba? So, na turning radius niya, sobrang lawak ng turning radius. Ayan. Diba? Ayan, turning radius niya. So, ayan. Sa lahat ng mga gustong kumuha, ilalagay ko na lang dyan yung contact number ng Mitsukoshi Pulilan branch para sa mga papreserve na to or kukuha na to. So, abangan natin din yung FI. Pero ito, sa may mga mahihilig kasi ng carb type, hindi naman kasi lahat gusto ng FI. Gusto rin nila yung carb type para kasi yung iba ginagawang mas madali nga daw i-upgrade, diba? Pero yun na nga. Yan. So, puntahan nyo na lang dito or kontakan nyo na lang Mitsukoshi Pulilan branch. Pwede rin sa Facebook page nila. Ay, siya. So, center stand natin. Kung madali lang din siya yung center stand, yun. Maganda rin yung center stand na. Ayusin natin to. Ayos. So, dito nga pala sa kanyang panel gauge, ito yung speedometer, RPM, fuel gauge, and then pag naka-high beam nga pala siya. Ayan. Ito. Pag naka-high beam, ayan. Ito naman, naka-on yung lights. Off natin, ayan. Pag naka-park light, ayan, iilaw siya, and then signal light. Okay, tapos hazard. Ayan, pagsabayin nyo lang. Pero, pwede nyo patayin. Push nyo yan, okay? So, busina check. Maganda yung busina niya. Ganda boy, oh. So, yun nga mga best na para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang presyo na itong carb type, ito ay nagkakahalaga ng 61,900. At ngayong month nga na to, or meron silang promo ngayon na straight monthly. Papakita ko na lang din dyan sa inyo yung kanilang months or terms nila. So, ayun. Tatingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Yung 2024, comment nyo naman yun sa baba para at least malaman natin kung ano nga ba yung mga suggestion nyo or kung ano yung comment nyo sa motorcycle na to. Ayos yan, di ba? So, yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan wala sa brand ng motor. Ang tatagal yan, kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Morty. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. I feel like life moves way too fast. You hold on to things from the past, so goodbye to things I'll never miss.